Hi guys, happy Monday! Tapos tayong kumain ng ating cinnamon toast. Kinatapos na lang natin ang ating black coffee. Na-prepare na natin ang mga tubig at coffee na babaon namin ni Daddy. Nag-bake tayo nung weekend ng brownies. Hindi ko na ito na-videohan guys. Pero meron tayo ditong walnut brownies. Binigyan natin si Daddy ng 2 slice. And ang kanyang ham sandwich dahil siya ay bawal maggutom. So, maliban pa sa ating black coffee dahil tayo ay merong busy day, nagbaon din ako ng aking 3-in-1 coffee. Coffee ko cappuccino, bakanman. Okay, malapit na tayong umalis guys. Ubusin na natin ang ating kape. I'll see you guys later. Hi guys! We are ready to go to work. At pagdating si Bunso, maglagay muna tayo ng ating lip gloss with lip tint. Maarte yarn. Bongga. So si Daddy at si Ate ay nakalis na. Tayo ay merong busy work day, pati na rin si Tatay. Kaya tayo nagbaon ng coffee because we need it. Let's go! So ang aking first patient ay nakaschedule, supposed to be ng 8:30. Pero na-hospital ang ating pasyente. So, tinawagan ko na yung remaining patients ko. Ang ating first ay 9 o'clock. Medyo malayo din yan sa ating bahay. Mga half an hour or 25 minutes to half an hour drive. Kaya, magpapagas muna tayo. Gamitin natin ang ating oras wisely. Dahil merong $2 cents off na pagbaba ng gas. I-grab natin yan. And, nagraran tayo ng errands. So, ang gasolinahan dito ay malapit lang sa Walmart. So, mag-ikot-ikot muna tayo. Alam niyo na guys. Bumili din ako ng 2 piraso ng Lunchables. Pumunta tayo sa Walmart nung Saturday. Kami actually ni Ate ay hindi pala Sabado. Friday pala kami nagpunta ni Ate sa Walmart. So, nag-ikot-ikot kami ng aking dalaga. Nagbanding kami ng mabilisan. And nakita ko nga na merong 2 cents na bumaba yung ating gas. Sana ganun pa rin yung presyo ngayon. So, kapag may chance ako na lumabas or makipag-banding sa aking anak na dalaga, ginagawa natin yan. Hindi ko malaman kung nasaan ba si Tatay nung mga oras na yun. Hindi ko alam kung nasaan si Daddy. Anyhow, basta nung Friday, ganun nga. Kami ni Ate ay pumunta sa Walmart. Ay, hindi, nung Saturday pala. So, nung Saturday, pumunta kami ng morning sa swimming ni Bunso. And then, nag-qualify siya to swim for the finals again nung hapon. Bumalik si Daddy and si JJ around 3:30. Naiwan ako sa bahay dahil si Ate ay wala kang kasama. So, si Ate naman ay pumunta sa bahay ng kaibigan niya. And then, umuwi siya sa bahay around 5. Niyaya ko siya sa Walmart kasi bumili ako ng broccoli and Lunchables at saka yogurt ni Tatay. So, gustong-gusto ni Ate yun dahil doon siya nagkakaroon chance mag-ikot-ikot. Nagsukat ang ating dalaga ng mga kadamitan. Pero hindi naman siya bumili. Sinukat lang niya. Sinoli din niya. Pero yung isa kasing sweatpants, gusto talaga niya yun. So, binili na natin para sa kanya. Sabi niya meron daw siya daw magbabayad doon. Pero syempre naman, naantig yung puso natin dahil ginagamit naman niya yun sa school. So, sabi ko sa kanya, wag na niyang isauli. So, yun, binili ko sa kanya yun. And then, ginamit na niya kagad kahapon sa kanyang volleyball practice. Dahil madalang na nga natin nakakasama ang mga bagets, si Ate kapag dating galing sa school nagagawa ng homework, and then makikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Yun ang kanyang way ng distress. Syempre alam niyo ng mga teenagers guys, no? So bihirang-bihira talaga natin silang nakakasama, lalo na si Bunso. Si Bunso ay nakakulong na sa kanyang kwarto. Nanonood lang ng YouTube. And pag weekend, syempre nagigi-gaming siya. So dahil nung Saturday ng hapon, kami dalawa lang sa bahay. So nagbanding kami ng mag-ina. Ganyan yung yung mga simpleng way lang na para makaka-catch up tayo sa ating anak. Dahil siya nga ay teenager na at iba na ang kanyang mundo. Sinusubukan ko talagang I try to make time na magbanding kami. So minsan kapag meron siyang volleyball practice, dinadala ko siya sa Starbucks kahit na namamahalan ako sa kape dahil gusto ni Ate yun. Hindi naman siya yung tipo ng anak na mahilig magpabili. Actually mga anak ko hindi sila yung mabil mo ko. Kahit alam naman nila na kaya ni Mama at saka ni Daddy. Hindi sila yung batang spoiled. So alam ko gusto niya yung Starbucks. Meron siya isang flavor na gusto. So minsan pagka-tapos ng practice niya, before siya pumunta ng practice, dadaan lang kami sa Starbucks. Bibilan ko siya ng kanyang favorite drinks. So yun, na-appreciate naman niya yun. Yung mga ganong bagay ba guys. Sa ganitong pagkakataon na talagang malapit na silang maging adult, sinusubukan natin ang ating makakaya na mag-spend ng quality time sa mga bata. So yung pag napapanood nyo yung lagi kami ni Tatay present sa mga competitions and tournaments nila, sige lang dahil hindi habang buhay ganun. So ilang taon na lang ay hindi na nila tayo kakailanganin, kaya habang kailangan pa ay for the go tayo. Ito tayo guys sa Sam's Club. Tayo muna ay magpagasolina.
So, naisip ko guys na wag na lang pumunta ng Walmart. Mapapagastos na naman tayo. Although meron tayong gift card na libre. Yung credit card ko guys dito, nag-accumulate ng cashback yun. So, nakatanggap tayo ng $100 na libreng Walmart gift card. O diba? Pag ikaw ay nangutang at gumamit ng credit card, may mga iba ditong credit card na nagbibigay ng cashback. At dahil gamit na gamit yun, nakaka-accumulate tayo ng points. So, yung libre na credit card, na gift card ng Walmart, pinapang grocery ko din yun. Like, pumunta kami ni ate doon nung Saturday. Yan yung pinabili ko ng yogurt, broccoli, nung kanyang pants. Bumili ako ng Lunchables. Yun ay kinain ni Bunso. So, yung mga ganun. Sa lahat, kung talagang saan tayo makakatipid guys, kung saan tayo makakakuha ng mga katongdahan. Syempre, I for the go tayo. Dito sa Amerika guys, madalang na nagbabayad ng cash. Karamihan dito ay credit card. So, yun ay inuutang yun ano, syempre. Dahil pagdating naman ng bayaran, kailangan mo ring bayaran talaga. Yung pagdating ng due date, either bayaran mo ng buo or staggered payment, pero napakalaki ng interest. Yun din yung way para makabuild ka ng credit score. Kapag nagbabayad ka on time ng mga utang, like kung ikaw ay nagrerenta or yung mga kuryente, ganyan. Lahat yan guys ay ano, sa due date niyan, kapag namintisan mo yung pagbabayad niyan guys, ay ano yun, may interest yun, may patong syempre. Tapos kapag hindi mo na bayaran, like yung mga, kunwari bumili ka ng sasakyan, na late ka ng payment, yun ay inire-report sa credit bureau. Kaya yung mga kapag di-report kang ganun guys at hindi ka nakakapagbayad on time, yan ay maghihila ng credit score pababa. Ang mga tao dito ay nakakautang, depende sa ganda ng kanilang credit score. So, ang pagbabayad ng credit card on time, lahat mga bills, utilities, ng renta ng bahay, hindi ka pwedeng ma-delay ng payment dyan. Kahit yung minimum payment, bayaran mo, kung hindi mo kayang bayaran ng buo. Kasi yun ang way nga na magbibuild yung credit score mo. So, eventually, kapag kunwari gusto mong bumili ng bahay or sasakyan, kapag pangit ang credit score mo dito guys, walang magpapautang sa'yo. At kapag sobrang ganda naman ang credit score mo, ay naku, ikaw pa ang offer ng mga sandamakmak na mga credit card. So, ganyan ang patakaran dito sa Amerika, no? Kaya importante dito na on time ka palagi magbayad ng iyong mga kautangan. Kaya hindi pwede itong tatamad-tamad. So dahil kami nga ni tatay ay syempre meron tayong 2 anak, meron tayong binabayarang bahay, sasakyan, mga insurance at kung anik-anik. Hindi talaga pwedeng tatamad-tamad kami ni daddy dahil napakarami naming bills na kailangang bayaran. Kaya yung pag napapanood nyo na bakit ang sipag, hindi talaga yun ano, yung kasipagan talaga dito ay hindi optional dahil ayaw naming madili ng mga babayarin. Ayan ang ano dito, yan ang kalakaran sa Amerika. Hindi pwedeng tatamad-tamad, hindi pwedeng hayayay ka sa bahay at ikaw ay umaasa lang sa kung ano-ano. Although may mga ganun dito, no? Maraming may tinatawag dito ng mga umaasa sa gobyerno. Hindi naman tayo ganyan. Tayo naman ay nagtatrabaho ng mahusay para mabayaran ang ating mga bills. Pero marami dito guys yung hindi na nagtatrabaho, nagpa-file ng unemployment, mga ganyan, para sila ay mabigyan ng government ng ayuda. So yun ang nakakainis. Yung mga nagtatrabaho ng mahusay, sila pa yung tinataasan ng mga buwis, mga taxes, pero yung mga umaasa lang sa gobyerno, sila yung napaka-entitled na libre yung grocery, libre yung healthcare, samantalang yung kami tsaka hindi lang ako, yung mga nagbabayad talaga ng taxes, ang mahal-mahal ng medical insurance natin, ano. But anyway, that's a different story. Gusto ko lang i-share sa inyo yung buhay dito sa Amerika. Kapag masipag ka guys, yung hindi ka tamad-tamad, yung buhay mo dito ay maginhawa rin naman. Although hindi ko sinasabi na mayaman kami. Comfortable kami ng mga bata. Mabibili natin yung gusto natin. Dahil tayo naman kasi ay may hanap buhay. So ang kagandahan dito ay mabibili mo yung gusto mo kapag ikaw ay may work. Pero hindi kami kasi ganun. Hindi kami yung dahil may trabaho, bili dito, bili doon. Syempre talaga kung nakikita niyo yung mga aking long form videos, no, talagang ako, kahit na may trabaho tayo ng maayos, pinipilit ko pa rin yung aking the best na magagawa para makatipid. Kasi guys, ang pakaramdam ko ba, yung makatipid ka ng $1, $2, cents or penny man yan, kapag naipon yan, malaking bagay na din, ano? Lalo na ngayon, napakamahal ng bilihin. Alam niyo ba, ang isang dosena ng egg dito ay umaabot na ng $9 to $10, depende sa brand yan. So, kung makatipid kunwari ako ng grocery ng sabi mong $6 off or $8 off, abay pambili na natin ng isang dosenang itlog yan. O diba? Pwede na din pang ulam yun. Kaya ganun lang. Kailangan lang talaga marunong kang dumiskarte. At ako naman ay hindi maluho. Hindi naman ako magastos na tao. So talagang si tatay ay napakasaya talaga ng kanyang napakaswerte dahil hindi tayo bilmo ko na misis. Ayan guys, napakahaba na naman ng ating video. Pag na-turn on ko talaga yung aking cellphone, napakarami nating kwento. Hindi ako nakapag-upload ng Saturday and Sunday and I think Friday. Meron akong long form pero 18 minutes guys. Ayun, pinaiksi ko na yun. At pag in-upload ko sa Facebook ay mapuputol. Pero nakapag-grocery ako ng isang beses sa Walmart tapos maraming mga sale. Pinakita ko lang sa inyo. Hindi ko pa na-upload yata yun. Dahil pag talagang ako ay nag-video, napakahaba. Pag dire-diretso talaga yung pagdadaldal natin. Anyhow, yan lang muna guys. I-turn off ko muna ito. Baka tayo mag part 1, part 2. Mamayang gabi ay meron pa tayong nanay duty para kay ate. Ako ang sasama kay ate. Si tatay naman ay para kay bunso. Ganyan ang ating kabuhayan, ano? Ang ating dito pala ako sa Giant. Naisipan ko dito na lang muna mag-ikot-ikot dahil dito ay nakakakuha rin tayo ng points. Kapag nag-grocery ka sa Giant, nakaka-accumulate ka ng points. Meron na tayong 20 cents off per gallon sa gasoline, pero hindi natin yan kinukuha kasi mas mura ang gas sa Sam's Club. Ito guys ay naiipon to
towards the end or ngayong darating na Easter, pwede ka makakuha ng malaking ham, kapag ka naman Thanksgiving turkey, mga ganun ba? So, kung saan tayo syempre makakakuha ng mga porks, doon tayo, no? Matagal na akong hindi nakakapunta sa Giant, mga dalawang linggo na din siguro, dito sa Giant na to. Mag-ikot-ikot lang tayo, and then magtatrabaho na ako. Tatawagan ko rin muna si patient to confirm, dahil medyo malayo ang kanyang bahay. Although yung asawa niya ay nag-confirm naman, tawagan ko rin para sigurado, para alam nila. Minsan kasi nakakalimutan na nila, no? Lalo na yung mga matatanda. I-remind ko lang. So, pag nagpupunta ako sa store, hindi lang ako laging bumibili. Minsan ito na lang yung way ko para maglakad. Dahil malamig sa labas, no? Hindi tayo nakakalakad. Dito na ako naglalakad sa loob ng tindahan. Okay guys, yan lang muna for now. I will see you again later. Bye-bye. Okay guys, dito tayo sa loob ng Giant. Tinawagan ko na yung patient ko. So, nag-confirm na sila. Sabi ko baka medyo maaga-aga. Pag-andi lang tayo sa labas ng sasakyan. Pero sabi ng asawa ay, ang dating ko daw doon, pwede na daw tayo pumasok sa bahay. So, ikot-ikot lang tayo ng mabilis. Gamitin tayo ng restroom dahil tayo may ng coffee. And then we are ready to work. So, ito guys, naka-sale. Ito yung binili natin sa Walmart. Pagka ikaw ay meron Giant card, $1 lang. Regular price ay $2. So ito ay pizza, meron ng cheese and pepperoni, tsaka isang piraso ng Nestle Crunch. Bumili tayo ng dalawang pepperoni and then ng American. Ipapakain natin yan kay JJ dahil siya nga ay merong competition sa Friday. Bumili ako ng tig-dalawa. Pero yun ay baka hindi na umabot ng Friday. Dahil alam mo na ang ating JJ napakatakaw. Dahil active na active na. So marami silang sale. Ito guys ay meron ng juice, lunchables. Ham, cheese, cookies, tsaka merong juice. Ito lang guys, bumili ako ng 4. Yung mga bacon. Okay guys, yan lang ang ating bibilihin. So hindi ko alam kung uwi ko muna siguro sa bahay ito ng mabilis dahil tayo nga ay maghapon. Kailangan ko ay naka-fridge. Baka naman masira ang cheese. Mabilis lang tayo umuwi para ilagay sa red. Hi guys, I am back! Nandito na tayo sa countryside. Tingnan nyo naman ang ating dinadaanan. Wala na namang kabahay-bahay at meron na tayo nakikita ang mga alagang baka at kambing. Any wow show out. So naubos ko na guys yung ating coffee. Naubos ko na guys yung ating kape. At bago tayo umalis sa ating first patient of the day, nakigamit muna tayo ng kanilang restroom para sa ating jingle bell, jingle all the way. So napakalayo lang ito guys sa ating bahay. Parang ito ay 35 minutes away na. Okay guys, ito ay makipot na daan ulit. Mag-focus lang muna tayo sa ating drive. I'll be back later. Hi guys, I am back. It is 12 PM now. Gutom na tayo guys. Kain tayo na ating isang piraso ng saging bago tayo mag-drive. Ito lang muna ang ating pantawid gutom guys. Naubos ko na yung ating kape. Meron lang tayong saging and water. Nagbaon din pala ako guys ng carrots. With ang ating dip na cream cheese, garlic and herb. Okay guys, mag-drive na ako. Meron pa tayong 2 patients na nakaschedule. Somewhere between 12 and 1 PM. I will be back later. Bye! Hi guys, I am back. Today is still Monday. Nandito na tayo sa school ni ate. So natapos tayong magtrabaho and then dumiretso na ako dito. And then ngayon lang nag-text siya. Meron daw open gym ang middle school. So ihahatid ko siya sa middle school and then meron din siyang practice ng volleyball. So ewan ko kung paano niyang gagawin yan guys. Nakakaloka ang schedule ng mga kabataan. So wala naman tayong abiso from the booster na merong open gym today. Wala nga siyang dalang sneakers. So magpapalit na lang kami ng sapatos. Actually hindi siya nakasapatos, nakaslip-on lang siya. But anyway, hindi ko alam kasi meron din siyang practice tonight. So I don't know kung anong oras siya makakalabas from open gym and whatnot. But tayo ay nabuang na dahil ang gulo ng schedule. Hindi pa rin siya makakakain ng dinner dahil from the open gym, ang kanya namang practice ay from 5 to 7 no, ng kanyang club. Yan ang sinasabi ko talaga guys. Kung busy ang schedule ng mga bata, napaka-busy din ang schedule ng mga magulang. So hindi biro talaga yung mag-sports. Kasi sacrifice din yan sa oras natin. Pero yung mga bata naman talaga ay nag-e-enjoy. At talagang gusto niya laging pupunta sa open gym. In fact, nung Sunday, kahapon, after ng kanyang practice ng club volleyball, nag-workout pa yan siya sa YMCA for 1 hour para sa kanyang strengthening and endurance activity, no? Yun, extra workout na yun, siya nagkusa nun. So, hindi naman namin siya pinilit. Sabi niya lang kung pwede raw ba siyang magstay for 1 hour para mag-exercise pa. So, which is good naman, no? Dahil sila mismo yung nagkukusang mag-exercise and mag-conditioning. Pero syempre nakakapagod din yan para sa kanila. And then maliban dyan, syempre, hindi naman natin kailangang pabayaan ang kanilang pag-aaral. Kailangan pa rin siyang magtapos ng kanyang mga homework. So, I don't know what's gonna happen. Tayo ay hindi pa kumakain. Kakainin ko na sana itong isang piraso ng tinapay. Pero baka i-save ko na lang ito kay ate dahil kawawa naman ito. Hindi pa wala siyang time mag-merienda. Wala din siyang time kumain ng dinner. So, ang gagawin ko na lang siguro is pagkasundo natin sa kanya mamaya from the open gym para dalhin siya sa kanyang club volleyball. Dadalhin na lang natin yung kanyang backpacks and magbabaon tayo ng mga snacks and ang kanyang pampalit na damit. I don't know. Tayo ay napapraning na rin. Nakakabuang yung schedule. And then sa Friday naman, si JJ nga ay papasok lang ng half day dahil meron pa rin siyang district competition sa hapon. So, si Data yung maghahalid sa kanya. Okay guys, yun lang muna for today's video. Susubukan natin tapusin yung ating ibang documentation. Meron tayong 5 patients today and napakarami natin kailangang i-type sa ating computer. So dadalhin natin to obviously mamaya habang tayo ay nagbabantay kay ate. Susubukan natin tapusin yung ilan
I'm not sure kung matatapos ko itong lahat today, but if not, meron pa tayo hanggang bukas ng hapon para tapusin ang ating deadline. Yan lang muna for today's Monday video. Thank you so much again sa patuloy na sumusuporta sa atin dito sa FB World. Nung mga nakaraang araw guys, tayo ay na-R ni Bossing Meta. Hindi tayo makapag-comment. Or pag dumadalo ko sa mga bahay ng mga kapwa ko content creator, hindi ako makapag-iwan ng bakas, maliban sa pupuso. So maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa ating long form and reels, sa mga nag-share at nagbibigay ng tala. Happy Monday and happy Tuesday Pilipinas. Remember, family time is the best time, and every gising with your family is always a blessing. Bye!